Hello, good day mga boss. Choy ulit ng DIY Kurips. So ngayon, mag-i-initial wiring na tayo dito dun sa fuse and relay box na binili natin. So bakit initial wiring lang? Initial wiring lang kasi hindi natin siya iwa-wiring lahat. So ang kailangan lang natin lagyan dito is yung dito sa part na to. Yan. Ayan yung papunta doon sa main supply natin, which is papunta dapat sa battery. Yan. Tapos, etong side na to ng fuse, papunta naman ito sa ating relay, which is yung doon sa terminal 30. So, i-connecta natin pa isa-isa. Yan, tig-isa sila, no? Per relay, may katumbas na isang fuse. Yan. Dito, yan. Ito, tapos to dito. Yan, terminal 30 ng relay. So, yung relay, pagka chinek nyo yan, sa ilalim merong number yan. Ayan, no? 30, 86, 85, 87A at saka 87 yung sa taas. So etong baba yung susuplayan natin. So etong side na to papunta sa may battery. Etong side na to papunta dun sa mga relay. So kung papansin nyo to, no, isusuksok ko. Ito. Yan. Ang terminal 30 nya dito napunta. So dito tayo maglalagay ng wire papunta doon sa mga fuse. Yan, papaganyan. Tapos before, sabi ko ito medyo kakaiba tong relay na to, hindi pa talaga ako nakakakita na ito. Yan, bumili ako ng Denso relay. Ito yung naiisip ko kasi na magmamatch. Unfortunately, hindi pala siya match. 4 pin relay nga siya, pero magkaiba yung orientation. Meron pa pa ganito, tapos meron pa pa ganitong pin. Pero dito kasi lahat ng pin niya puro pa higa lang. Yan, so ito hindi to para dito. Yan, pero magagamit ko pa rin naman to. Yan. Pwede naman bumili ng socket nito o kaya naman hinangin ko na lang directly. Pero mas maganda bibila na lang ng socket. Magagamit ko pa to, no? Pero sa ibang wiring na nga lang. Umorder na lang ako nung meron pa kasi ako nakitang relay na pang Toyota hata yun, na ganito yung orientation ng pin niya. So in-order ko yun, ano, from China nga lang. So wala pa tayong mapapakita sa inyo ngayon. Di ba ito, no? Ito yung 5 relay na gagamitin natin para dito. So, ang iwa-wiring lang muna natin ngayon, etong side na to ng fuse na papunta sa battery. Gamitan natin yan ng gauge 10 na wire. Ito, kukonekta natin sa terminal 30 nung mga relay. Yan. Tapos nun, yung negative or yung sa trigger. Ito, no, yung terminal 85, supplyan natin yan ng negative. Yan. So, magpapagapang na rin tayo ng wire. Pwede natin yan pagsamasamahin. Ito yung terminal 85, yan, o. 85. So ito, terminal 85 ito. Pwede yan pagdugtong-dugtongin na natin, pagapang tayo ng wire papunta dito, papunta dito, papunta dito, papunta dito, tapos papunta dito. Tapos, ayun na yung papunta sa negative. So ayun lang muna yung iwa-wiring natin, ano. Itong side na to, yung terminal 30, at saka yung 85. So, bakit hindi pa natin lagyan ng wire yung papunta dito sa terminal 87, papunta dito sa terminal 86? Pwede naman yon. Kaso nga lang, pangit kasi mag-wiring nang hindi ito nakakabit dun sa sasakyan. Kasi ang mangyayari no, mag-i-estimate kayo ng wire. Pagka kinapos, magdudugtong kayo. So, nagwa-wiring na lang rin kayo. Mas maganda yung walang putol yung wire nyo, no? Kaya ang mangyayari, yung terminal 87 natin, which is papunta na to dun sa accessories, hindi muna natin lalagyan ng wire. Kasi kailangan nakakabit na muna to dun sa sasakyan. Tapos yung accessory nyo, nilagay nyo na kung saang place siya ikakabit. Tapos papagapang kayo ng wire para isang buo yung wire, hindi magpuputol. Eh yung dito naman sa terminal 86, ito naman yung papunta doon sa switch. Same thing, kailangan may pwesto muna natin yung switch bago tayo maglagay ng wire. Para at least saktong-sakto yung haba ng wire papunta dito, wala na tayong dugtungan na gagawin. Pangit kasi, no, kung may putol-putol pa yung wire, kayo na lang din naman yung nagwa-wiring, pagandahin nyo na. Pero kung ipapawiring nyo sa mga auto shop, ano, malamang sa malamang puro dugtong yung wire nyan, lalo na kung wala naman pakialam yung nagwa-wiring doon sa sasakyan nyo. So medyo okay din, ano, kung marunong kayo mag wiring or mag DIY. Yun, di ba lang gagawin ko muna, lalagyan ko muna ng connector ito, yan, ng wire, pagdudugtong-dugtongin ko na. So hindi ko na papakita, no, kung paano ko siya ikakabit. Papakita ko na lang sa inyo pagka nakakabit na, para hindi ganun kahaba yung pinaka video natin. So parang ganito yan, ano, to, nagawa na ako ng isa.
Yung isa, papunta dito sa fuse. To, fuse kasi to. Kabit na natin. Yan. Tapos hilahin nyo. Yan o, hindi natatanggal. Tapos ito naman, papunta naman dito sa terminal 30 nung relay. Yan. Yan, ganda. Ito pa pala, pagka nagwa-wiring kayo ng ganito, dapat hindi batak na batak. Bigyan nyo ng konting allowance para hindi na pupuwersa yung wire. Yan. So, gagawa na muna ako ng maraming connector, ano. Yan. Para hindi ganun kahaba yung video natin. Tapos papakita ko sa inyo mamaya pagka ikakabit na natin. So, doon nga pala sa paggawa ng wire, no, and pag-splice ng connector, gumagamit pala ako ng proper tool dyan. So, kagaya nito. So, meron tayong wire stripper. Strip nyo muna. Yan. Yan. Tapos, maglalagay na tayo ngayon ng terminal papunta dito sa fuse na to. So, ito yung kasama na binigay nung binili natin tong fuse box. Yan. Tapos ito, pagka medyo matalas, pwede nyo tong itupi or lihahin nyo. Yan. Sa pagkabit naman nito, gumagamit tayo ng crimper. Ito. Para maganda yung kapit niya. Yan. Kung mapapansin nyo, no, meron pang portion na hindi pa naitutupi. I-crimper nyo lang ulit. Ganun lang yun. Ayan, oh. Ganda ng pagkakayakap niya, oh. Yan. Walang hila yan. Ngayon, kabit nyo na to. Yan. Papunta naman dito. Yan. So on and so forth. Ganun lang naman yung gagawin nyo. So, ito muna yung iwa-wiring natin. So, gawin ko na muna, tapos papakita ko na lang sa inyo. Para hindi ganun kahaba yung video natin. Di bale, ito na, no? Nalagyan na natin ng wire yung mula sa fuse, papunta doon sa terminal 30 ng relay. Yan. Ito yan. Papaganyan. Terminal 30. Ito. Paganyan. Ngayon, ang gagawin naman natin is maglalagay naman tayo ng wire sa terminal 85. Ito. Terminal 85. So, pagka sinalpak nyo yan, ito ang magiging terminal 85 natin. Itong sa may right side. Yan. Puro right. Pwede na yan isang wire, ano, na tumatalon-talon. Yan. Pag ganyan. Tapos palabas dito. Kung mapapansin nyo, no, itong isang relay na to, hindi ko muna winiring. Kasi gusto ko muna makita yung actual relay pagka dumating. Ito kasi yung relay na kakaiba yun. Yan, oh. Yan. So, hindi ko muna siya iwa-wiring. Madali naman yan. So, ang gagawin ko muna, papagapang na muna tayo ng negative sa terminal 85 ng relay. Yan. So, gagawin ko na muna, no, tapos papakita ko na lang sa inyo para makita nyo. Pero so far, so good naman. Yan. Hindi naman mapangit tingnan. Tsaka by the way, ano, kahit naman na sabihin nyo magulo yung wiring nyo dito, may takip naman yan sa ilalim. Ito. Yan. May takip naman yan. So, hindi rin naman talaga makikita yan. Pero, kahit na gano'n, syempre, ayusin nyo pa rin. Kasi, sasakyan nyo yan, eh, no? Yung wina-wiring nyo. Yan. So, kung magbi-business man kayo, ayusin nyo pa rin. Para sa kliyente nyo naman yun. So, para matuwa yung kliyente nyo. Yan. Maganda, hindi siya parang sala-salabat. Pero, pagka marami na kasing wire to, no, may possibility na maging gano'n. Pero, hanggat kaya nyo, syempre, linisin nyo yung wiring. So, magpapagapang na muna ako ng wire negative. Tapos, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Di ba, ito na yung nagawa natin, no? Para dun sa negative supply ng mga relay. So, ikakabit na lang natin yan dito. Yan.
So pakita ko sa inyo, no. Yan. Kung makikita nyo, pinagkabit-kabit na lang natin sila sa isang wire. Kasi supply lang naman sa relay yan. Hindi niyan kailangan ng malakas na supply. Mababa lang mag-consume ng current ang relay. Yan. Yan. So, eto na yung papunta doon sa sasakyan. So, pwede ko tong habaan, pwede rin maiksi lang. Kasi, pwede naman to, no? Kung saan ko man to i-screw, kung metal part yun, pwede naman yan, doon na lang yan nakasupply. Pero habaan ko na lang din para mas makapaghanap ako ng maganda-gandang body ground. So, ang next naman natin is yung supply dito. Sa fuse na papunta naman sa battery. Diba, ito na. So, ang next step naman natin, etong slot na to para to doon sa fuse again, pero ito na yung papunta sa battery. Ang gagawin natin ngayon, yung terminal, lalagyan muna natin ng wire. So, siguro mga ganito kahaba. Yan, mga ganito kahabang wire. Yung iba nga pala, no, pagka yung dito na sa portion na to yung nilalagyan ng wire, ang gumagamit pa ng terminal block. Dito nakalagay yung sa labas. So, iko-connecta nila isa-isa dun sa terminal block. Tapos dun sa terminal block na yun, merong isang slot dun. Dun naman yung kinokonekta nila sa battery. Yan, pwede naman yun, ano. Actually, mas malinis yun. Kaso nga lang, kung wala na kayong space doon sa sasakyan nyo, saan nyo ngayon ilalagay yung terminal block? So, ito nga lang, no, nahirapan na akong maghanap ng paglalagyan sa Wigo. Maliit kasi yung Wigo. So, ang gagawin ko, after ko maglagay ng terminal, tapos may wire, etong pinaka main line natin, no, na papunta sa battery. Ito, yan. Iko-connecta ko lahat ng wire na yon dito. Yan. So, iniisip ko kung hihinangin ko ba o gagamitan ko ng I-terminal. So, ganito itsura ng I-terminal, oh. Ito. Kumbaga ito, lalagyan ko ng I-terminal. Yan, nakaganyan. Tapos, yung dito din, i-I-terminal ko tong tatlo. Ito rin, I-terminal tong tatlo. Yan. Di bali magkakaroon ng tatlong I-terminal. Tapos, i-screw ko na lang. Yan. Para at least, halimbawa, no, need nyo ilipat tong wire na to, dito nyo pala dapat siya papalabasin. Pwede rin, kasi removable naman yung pinaka-screw and nut. So, depende. Inisip ko pa lang naman kung ganun yung gagawin ko o irerektahinan ko na sila. Ang ano lang, no, pagka nirektahinan natin, tapos need nyo palang ilipat, ganito siya. Yan. Okay lang naman. Pero, magbe-bend-bend pa kayo ng wire. Pero check natin, no. Unlike ito kasi, kung ito man ililipat natin dito, walang bearing. Malambot lang kasi ito, eh. Pero ito kasi, pagka marami nang nakahinang dito, medyo mahirap na siyang galaw-galawin. Kasi ito pa lang, makapal na tong wire na to. Yung gagawin nating main line. Pero, lagyan ko na muna ng wire yung dito sa terminal na to. Yan, tapos pag-isipan ko mamaya kung ano yung magandang gawin.
bale ito na, no? Yan, nilagyan ko na ng ring terminal. So yung ginamit kong ring terminal, no, heavy duty yan, matigas yan, makapal. Hindi ko alam, ano, meron kasi mga motor shop na gumagamit ng ring terminal na napakaninipis, kayang i-bend ng kamay. Ito medyo matigas to. Yan. Pagka binibend ko to, ginagamitan ko to ng long nose para medyo maganda-ganda yung grip. Yan. So ang ginawa ko, since na-anim yung terminal na manggagaling sa battery, so ang ginawa ko, tig tatlo. Isang terminal, ring terminal, tapos tatlo ulit. Yan. Kasi kung 6 na wire, hindi siya kasya dito sa isang ring terminal. Ginawa ko, dalawa. Yan. Tapos ganyan. Tapos, ito naman yung papunta na sa battery. Yan. Bale, ito yung magsusupply dito sa mga wire na to. Tapos, nakahanap ako ng screw and nut. Ito, maliit lang, saktong-sakto. Tindi. Talagang parang sinukat. Yan. Lagay ko lang yan dyan. Ito, sa ilalim. Yan. Tapos, inanat na natin. So, okay din siya, no? Ganyan. Tapos, nakatago naman yan, eh. So, igpitan na natin to. Tapos, ang gagawin ko lang, isi-shrinkable tube ko to. Yan, para nakatago tong terminal na to. Positive kasi to. So, bawal madikit dito sa negative. Yan. Yan, sisigipan na natin, ano. Yan. So, maskip na yan. Yan, oh. Hindi ganun kalaki yung excess. Yan. Tapos ito, shrinkable tube ko na lang para at least hindi ito nakalabas. So, ito, nakahanap ako ng shrinkable tube na sukat. Yan. Hindi ko na lang iaano muna, no. Yan, dapat nakatago lang. Yan. So basically, ganyan na yung magiging itsura nung ating fuse box. So initial wiring pa lang naman to, no. Hindi ko alam, no, kung maglalabas ako ng wiring diagram na nandun na lahat, pati pagkabit ng switch, yan. Tapos kung saan mapupunta yung sa load or yung sa mga accessories na papaganahin. Pero basically, ito yung pinaka-initial na kailangan nyo. Kailangan nyo ng power supply, negative para dun sa mga relay. Yung from doon sa fuse, papunta na doon sa terminal 13 ng relay. Yan, ayun lang yung kailangan nyo. So, ang kakabit nyo na lang susunod is yung terminal 86 papunta yan doon sa switch, tapos terminal 87 papunta na yan doon sa positive ng accessory na ikakabit nyo. Yan, so hindi ko na papakita, no, na shrinkable ko pa to kasi basically ganyan naman na yan. Tapos tatakpan nyo na yan. Ito. Yan, ganyan magiging itsura niyan. So, hindi rin makikita yung nasa loob. Pero, pagka binuksan, kahit na papano, maganda pa rin. Hindi salasalabat. Yan. So, sarado lang natin na ganyan. Yan. Ito, di ko lang nilalak pa. Kasi, hihit ganin ko pa yan eh. So, tapusin na natin tong video na to, no? Ingat kayong lahat. Sana may natutunan kayo. Ride safe.